Hello. Okay, so find the force F for impending motion up the plane. The coefficient of static friction is 0.2. Okay? So, let's start. So, sagutan natin to. Ito yung ating diagram. 100 kilogram. Tapos meron tayong force pataas. Tapos ito yung ating slope. 512. And then, ano yung hypotenuse. So, para makuha natin yung hypotenuse. So, 512. Special triangle yan. So, 13 ito. Okay, so 5 squared plus 12 squared square root equals, so that is 13. Okay? Tapos 100 kilogram times 9.8 equals 980 Newton. Okay, so in terms of Newton tayo. So gawa tayo ng free body diagram. Okay? So ang gawin nating free body diagram ay ito na yung ating gawing x and y axis. So this is x axis and this is y axis. So ano-ano ba yung mga forces na nandyan? So ito, yung weight, itong force F, frictional force, tsaka normal. So perpendicular yan dyan sa ating x-axis. Okay, so lagyan natin ng uh, so inuha ko x and y. So yung ganon. Okay. So tapos ito ay mangyayari ay ito yung ating 980 Newton. Tapos, meron tayong frictional force. Tapos, normal N. Tapos, F. Okay, so, ano yung ating magiging N, frictional force, saka F? So, alamin natin yung ating slope. Kapag ka itong slope na to, 12, 5, 13, yung perpendicular na slope natin, babaliktad lang yung ating numbers. Ito na yung 5, ito na yung 12. Tapos, 13 pa rin syempre yung hypotenuse. Okay? So, pwede na tayong kumuha ng mga values na hanapin natin. So, summation of forces at y equals 0. So, dalawa lang naman yan, di ba? Meron tayong forces dito. Itong blue. So, this is 980 times 12. Okay, so 12 over 13. Tapos yung force na horizontal force ng component ng ating 980 Newton ay 980 times 5 over 13. Okay. So, dalawa lang naman, ano. So, pataas si N. Ima-minus natin si 980 times 12 over 13 equals 0. So, normal N is equal to ilan? So, normal N is equal to 904.62 Newton. Okay? Tapos, mag-summation of forces at X na tayo equals 0. Okay? Pag nag-summation of forces at 180 times 5 over 13 minus frictional force. Okay, so ano yung frictional force? Okay, so frictional force is equal to mu n or yung coefficient of static friction natin times the normal. So yung mu natin ay 0.2 times n is 904.62 Newton. So this is equal to ilan? 180.92 Newton. Okay? So, pwede na natin. So, this is equal to 0. So, F is equal to 980 times 5 over 13 plus frictional force 180.92. F is equal to ilan? 557.84
Newton. Okay, so yan na yung ating mga answer. So, ito yung force natin na hinahanap. Find the force F for pending motion up the plane. So, kaya hinanap natin yung frictional force ay pababa kasi itong force na to ay paakyat. So, kailangan magkaroon tayo ng resisting force which is yung friction na dapat magre-resist siya doon sa force natin. Kasi paakyat tayo, paakyat pataas. Okay? So, next. So, find the force F ulit, to prevent the motion down the plane. Okay? So, isulat na muna natin yung ating mga nakuha kanina, So, N is equal to ilan? 904.62. Ano pa? Yung frictional force is equal to 180.92 newtons. Okay, so gawa tayo ng FBD uli, So, ito yung Y, ito yung X. So, magkakaroon tayo dito ng 980 Newton. So, ipilipit ulit natin, Pilipitin natin ng kaunti. So, ito na yung ating Y, ito na yung X. Tapos, syempre, yung 980 Newton natin nandito na. Ang slope na niya ngayon ay 12 ay nasa horizontal, magiging nasa vertical yan. Tapos 5 na yung ating nasa horizontal. Tapos 13 pa rin. Okay, tapos meron tayong mga forces F. Tapos normal. Ngayon, ito ay prevent the motion down the plane. So meron ka ng force, tapos magpe-prevent pa yung motion natin down the plane. So, ibig sabihin, pabagsak yung 100 kg. Ano yung minimum na kailangan mong force para ma-resist mo siya? So, yung frictional force natin, lagay natin dito kasi pababa. So, pag pababa, magre-resist naman yung friction para hindi bumaba yung 100 kg natin. So, nandito yung frictional force natin. Okay? So, parehas lang naman tayo ng N sa frictional force. So, alamin na lang natin yung ating summation of forces at X equals 0. So, pag X, ano ba yung mga component nito? So, this is 980 times 5/13. Okay? So, mali pala yung direction ko nito. Tama pala. Sorry. Tama pala. Dalawang component nga pala yun. Okay. So, summation of forces at X equals 0. So, F plus frictional force minus 980 times 5/13 equals 0. Ano yung frictional force natin? So, this is equal to 980 times 5/13 minus yung frictional force which is 180.92. So, yung force natin ngayon ay 196 newtons. Okay, so yan na yung ating magiging sagot. Okay? Yan na yung sagot natin. 196.00 newton. Yan yung force na mag-i-impend, magpe-prevent do sa ating 100 kg pataas. Okay? Next slide. If the force F is 400 Newton, determine the magnitude and direction of frictional force. The coefficient of static friction is 0.2. So, dito naman, iba naman, ang given naman ay yung force F, which is 400 Newton. So, alamin naman natin yung frictional force. Okay? Yung frictional force, alamin natin, So, okay. Summation, magkaroon muna tayo ng free body diagram. So, ganun ulit, So, nandito yung F na force. Tapos, andito yung ating weight, which is 980 Newton. So, this is
5 and this is 12. Tapos, meron ka rito pakabila yung ating gagawing frictional force. Tapos, meron kang normal. Tapos, meron pa itong dalawang component, itong 980 Newton. 980 times 5 over 13. 13 ito. Tapos, pababa naman, 980 times 12 over 13. Baliktad, sorry. Ito ay 12. Okay? Tapos, ari ay 5. Ito ay 12 kasi patbababa. Tapos, ito namang 5 ay dito. Okay. Alamin natin yung frictional force. Okay, so mag-summation of forces at y equals 0 tayo. Summation of forces at y equals 0. So, normal at saka 980 Newton force. So, normal minus 980 times 12 over 13 equals 0. So, normal is still, yung normal natin? Okay, 904.62. Okay, 904.62. Tapos, pero hindi natin to kailangan kasi yung force natin na 400 Newton, yun ang ating i-indicate dapat. So, mag-summation of forces at x tayo equals 0. Summation of forces at x equals 0, F minus 980 times 5 over 13 minus frictional force equals 0. So, yung F given. Okay? So, given yung F, which is equal to 400 Newton. So, isa-substitute natin dito kay F. 400 minus 980 times 5 over 13 equals, okay, equals frictional force. So, ano yung frictional force natin ngayon? Okay, so, frictional force natin ay 23.08 newtons. Okay, so yun ang ating magiging sagot sa ating, so mapapansin nyo, hindi ganun kalaki yung frictional force na kakailanganin natin, maliit lang. Kasi ano ba yung weight ng ating 100 ng ating load? So 100 kg which is equal to 980 newton. I-multiply natin ng 5 over 13, medyo mababa na siya, Tapos yung ating force naman natin 400. So ano yung kailangan ng force natin para yung ating frictional force para hindi maitulak yung load natin, So ang kailangan lang natin na frictional force ay 23.08. So ang direction niya ay papunta saan? Papunta doon. Or down the plane, Direction is down the plane. Okay, so hanggang dito lang tayo. Thank you so much.